Last 2 games na po ng bawat teams ngayong regular season mga idol, parang kailan lang nung nagsisimula ang ating 2024 to 2025 NBA season, pero patapos na nga rin po ito sa ibang mga laglag na teams. Pero may teams pa rin po na mga wala pang kasiguraduhan kung saan sila lalapag mga idol, lalo dito sa West. Mag-focus tayo dito sa number 4 to number 10 mga idol sa video na ito, gawa nung itong OKC, Rockets at Lakers ay sure na po ngayon na papasok sa playoffs. Though hapyawan na po muna natin itong Lakers, syempre meron po silang 2 games remaining sa kanilang schedule, no? Kontra yan sa Rockets at Portland. Kahit pa matalo sila sa dalawang yan, ayun nga, pasok pa rin sila sa playoffs. Pero kasi sayang naman ang home court advantage kung matatalo sila sa 2 games na ito. Pwede pa kasi silang bumagsak sa 5th seed if magkataon at wala na silang home court advantage niyan. Kaya importante mga idol na manalo sila kahit isang laro lang para ma-lock up na po itong number 3 seed. Meaning ay sa round 1, ayun nga, may home court advantage sila. Yan na lang po ang senaryo sa Lakers. If manalo pa sila ng isa, number 3 seed. If dalawa, mas okay. Pero pag pinatalo nila yung huling dalawang games na iyan, actually pwede rin silang maging 3 seed pa rin, no? Pero most likely ay magiging 4th or 5th seed sila mga idol. So focus na tayo dito sa number 4 pababa. Itong Nuggets, wala na po silang ibang choice kundi ipanalo ang mga remaining games nila kung gusto po nila na maungusan pa ang LA sa number 3. Memphis pati Rockets pa nga po ang huling dalawang laro nila, tapos bago pa yung head coach nila. So medyo tricky to sa kanilang part. Pag kasi pinantayan lang nila ang record ng LA ay LA pa rin po ang aangat at lamang sa tiebreaker po ang LA kasi. Pero hindi naman din po gaanong masama yung 4th seed at may home court advantage pa rin naman sila sa round 1. So sa tingin ko ay magiging kontento na rin ang Nuggets basta sila ang 4th seed. Panalo pa rin naman po ang kailangan nila, gawa nung pantay lang sila ng record sa Clippers ngayon, pero sila naman din ang lamang sa tiebreaker. Ngayon sa magtatanong, bakit kaya lumamang ang Nuggets dyan? Ang sagot po natin mga idol ay ito. Mahaba-haba ito pero i-explain natin. Ayon po dito sa rules ng tiebreaker mga idol, para umangat ang isang team over doon sa isa ay una mong titignan ang better winning percentage in games against each other. So yung head-to-head matchup po nila. Ayan, tignan natin. Ngayong season, nanalo po ang Clippers kontra sa Denver ng ilan? 2 beses. Yung Nuggets naman din, ilan yung panalo kontra Clippers? 2 din. So paano na to? Pantay lang din sila. Yan din po ang dahilan kung bakit may number 2 tayo sa rules. Sabi dito, division leader wins a tie over a team not leading a division. Now, hindi ko sigurado mga idol kung paano mo to iintindihin. Ano ba ito? Ranking sa division or dapat ikaw lang mismo yung leader ng division mo? Kasi kung titignan po natin itong Northwest Division, ang masasabi mong division leader dito ay ang OKC. Tama? Sa Pacific Division naman, ang leader naman ay yung Lakers. Tama 'di ba mga boss? So sila lang ba ang dapat bigyan natin ng consideration sa rule na ito kapag sinabing division leader wins a tie over a team not leading a division? Kung ganun nga po, wala na tayong pake dito sa mga nasa baba nila kung ito yung rule. Kahit pa maganda ang record nila sa division na ito. Pero kung percentage lang sa division ang ating titignan, 500 or 8-8 po ang Denver at 500 din, 7 wins and 7 losses naman ang Clippers. Kaya pantay pa rin po sila. Punta naman tayo sa number 3 mga idol. Sabi dito, division 1 loss percentage, pero may parenthesis po dito at sabi doon, only if teams are in the same division. So hindi po ito applicable sa Denver at Clippers kasi magkaiba nga po sila ng division. Northwest ang Nuggets nga, Pacific naman ang Clippers. Number 4 naman, conference 1 loss percentage. Dito na po mabe-break ang tie natin. Kasi ang record ng Denver kontra sa mga teams ng West ay mas mataas kaysa sa Clippers. 30-20 ang Denver, sabay Clippers naman ay 27 wins and 23 losses. So yan po ang dahilan kung bakit lumamang ang Nuggets dyan sa Clippers kahit na tie talaga sila sa overall record. And sa ibang tiebreaker nga ay pantay din sila, pero dito sila nagkatalo sa pang-apat na rule mga idol. May laban pa po kontra sa Kings at Dubs itong Clippers at importanteng game talaga yang sa Warriors kasi nasa baba lang ng Clippers to sa standings. If ayaw nilang lumaki pa ang problema nila Matic, dapat ipanalo nila yung 2 games na ito. Pero pwede rin na magpatalo sila if nagsa-strategize sila sa seeding. Nuggets din po ang makakaharap nila if mananatili sila sa 5th, tapos yung Nuggets naman yung pang-apat. Sa Warriors naman mga idol, nanganganib silang malaglag sa play-in picture. Lalo pa at 3-way tie naman din sila. Pero tulad nga ng sinabi natin, maaari din po silang mag-strategize dito. Ang last 2 games nila ay kontra Portland at Clippers. Kung solved na sila sa number 6 tapos Lakers ang makakatapat, edi okay yun. Nanalo sila kontra sa Lakers sa huli nilang matchup Manalo lang sila sa mga to ay sure spot na at least magiging number 6 sila. Pero kung gusto nilang makatapat ang may less experience na Houston bilang number 7 seed, maaari naman din nilang sadyain na magpatalo at lumaban sa play-in.
Pwede nilang gawin yan, though may pag-asa din silang malaglag niyan if gagawin nga nila yan mga idol. Kaya kung Warriors fan ka, ano kaya ang mainam gawin dito? Magpatalo at lumaban sa play-in tapos if nanalo sila doon, 7th seed sila at makakaharap ang Houston, o pusuan tong mga laro na ito para sure na may playoff spot na at potentially kalabanin ang Lakers? Let me know mga idol sa comments. Itong Memphis din po at Timberwolves may pag-asa pang umangat basta mapapanalo nila ang mga huling laro nila tapos if matatalo din ang ibang mga nasa taas. Para sa Memphis may laban pa sila kontra sa Denver tapos sa Mavericks. Importante rin mga idol yung Denver game kasi nga pwede pa nilang hilain pababa ang Nuggets if manalo sila. Easier schedule naman din po ang Timberwolves na Nets at Jazz lang ang kalaban. Dalawang teams na laglag na sa playoffs kaya most likely ay mag-end up sila na 2 panalo sa remaining games nila at magkakaroon ng 49 wins sa ngayong season. Hindi ko sinasabing mangyayari yan pero malaki po ang tsansa kasi mahihinang teams nga po ang kalaban nila. Itong Dallas at Kings din, matik 9 and 10 na yung mga yan. Nakabase na lang din sa mga remaining games nila kung sino ang magiging 9 at sino ang magiging 10. Pag nanalo ang Kings ng isa pang game sa schedule nila, matik sila ang number 9 dyan. 2 games remaining na nga lang po pero marami pa pong pwedeng mangyari mga boss, lalo na dito sa number 4 to number 8. If matalo ang isang team dyan ng 2 games, matik at sure akong malalaglag sila sa standings. Kaya hindi pa po safe tong Nuggets mga idol, pwede pa silang maging 8 seed if magkataon. Gayon din ang Timberwolves, pwede pa silang tumulan sa 4th seed although maliit po ang chance. Lalong magkakaroon po ng clarity ang mga ito mga idol pagkatapos ng second to the last game nila. Kaya abangan na lang natin. Papasok na ba ang team mo sa playoffs mga idol? Let me know in the comments. Dahil marami na nga rin tayong nababasa sa comments about sa ating giveaway, kahit na hindi pa natin nare-reach yung goal ay idodraw na natin yan sa ating April 14 video. Abangan nyo na lang yun. Kaya pwede ka pang humabol idol kung hindi ka pa nakakasali. Hanapin nyo na lang itong video natin na may thumbnail ni Kai Soto para sa mga detalye. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.